Magandang umaga po mga ka-GT sa Kalam. Ngayong linggo, hindi po ako nag-ride ng bike dahil po ako ay pupunta ng Quiapo Church para kunin ang imahe ni Father Marlo doon sa Quiapo Church para isoli dito sa Holy Trinity Parish at dyan po ako dumaan sa bypass road. Tinataha ko po yung bypass road na yan, napakasarap po magmaneho ng Sunday kasi po wala akong ka-traffic, dire-diretso lang po kayo na magmamaneho papunta Maynila. Dyan po sa bypass road na yan, sarap pong panikin ng gantong umaga. Lalo pag nakabike, kaya lang po ngayon linggong to, hindi po ako makapag-bike kasi ako ay pupunta na Maynila. Ayun na nga po, para kunin ang imahe ng para sa pansol. Ayan po yung Ayala Greenfields. Di ba po walang ka-traffic sa Ayala Greenfields? Diyan po sa Ayala Greenfields, talagang pina-priority nila ay yung mga galing subdivision nila. At pag ikaw po ay may nakasabay na galing subdivision nila, hindi ka pa po pwedeng lumampas. Pipigilin ka ng gwardiya. At habang binabagtas ko po yung Ayala Greenfields na yan, napakasarap driving po kasi wala akong traffic na hindi kagaya pagdating ng hapon o ng Sabado ay sobrang traffic po, inaabot na po dyan ng traffic. Habang nakikinig po ako dyan ng sounds sa radyo, habang nagdadrive ako, ay syempre po, papasok na po ako dyan ng expressway sa SLEX. SLEX po ang daan ko at diyan po, pagpasok ko po ng SLEX ay wala rin pong ka-traffic kaya ang sarap po lumos na Maynila. Sa pagdating po sa Quiapo, ay diyan po, diretso lang po kami. Ako lang po pala, nag-iisa lang po pala akong kukuha ng imahe dyan sa Quiapo Church. Habang papasok po ako ng SLEX, ako'y nagtanong po kung saan pwede magpa-load. Pero ang sabi sa akin ng teller, doon daw po sa may tabihan, pero hindi na po ako dyan nagpa-load. Doon na po ako nagpa-load sa mismong unang pa-loadan sa may gitna bago makalampas ng kanlubang exit dati at entry. At habang binabagtas ko na po yung SLEX na nakapasok na ako, dire-diretso na lang po ako dyan. At habang nagdadrive po ako dyan, syempre, alalay lang po ako para dumaan dyan. Ayun na po, ang sinasabi kong pa-loadan. Tatabi na po ako dyan para magpa-load ng RFID kasi po kukunti na po ang balance na natitira sa RFID ni Father Marlo. At habang nakatigil po ako dyan, syempre tinanong po ako ng teller. Sabi sa akin ng teller, magkano? Sabi ko 1K, ma'am. Ayan po yung teller. Inaantay ko na lang po ibalik sa akin ang RFID. At pagkatapos ko po dyan, syempre dire-diretso na po ako sa SLEX. Habang binabagtas ko po yan, syempre ang bida hindi po pwedeng hindi magpapakuha lalo't bagong gupit. Ayan na po ang SLEX. Binabagtasan ko pa na po dyan ang kahabaan ng SLEX. At after ko po mag-SLEX, syempre wala akong ka-traffic, nasa pass lane ako. Diyan sa pass lane na yan, talagang ugali ko na dumaan dyan sa pass lane na hindi ka bababa ng 100 kilometers ang takbo. 100 kilometers ang speed. At after ko po dyan, syempre dire-diretso lang po yan. At ako'y mag-skyway na po diyan. Diyan po sa skyway na yan, napakasarap din po manakbo dahil wala pong ka-traffic. At para po malaman nyo kung saan po ang entry ng skyway, Alabang ho, entry ng skyway, ang pagtatapos po niyan ay sa Valenzuela, SLEX. Pag dinire-diretso nyo po yung skyway na yan, ang baba nyo na po ay entry ng NLEX Expressway. Pero hindi po ako doon pupunta. Nandiyan na po ako sa Expressway Stage 1. Yung Stage 1 na po yan ay simula dyan, Alabang, hanggang Makati po. Dyan po syempre, makikita nyo naman po kung gaano kataas ang skyway. Halos kapantay na po yung mga advertisement at yung mga building dyan. Lalo sa may party Makati. Syempre po, magdadaan-daan po ako, pasok na po ako ng skyway. Exit entry ng skyway po yan. Ang bayad po dyan ay 260. Kahit saan ka po manggaling dyan. Lalo pagkagaling ka ng Kalamba. Basta po dyan, tigil lang po kayo. Antayin nyo po munang bumaba yung tailgate nila para hindi po kayo naaabala. Kasi pag sinundan nyo yung sasakyan, nahihirapan po ang sensor. Kaya ako po, naka-stop po ako dyan. At bago ko po abantihan yan, syempre, paalisin ko muna yung nasa unahan at pabababain ko muna yung tailgate para makapasok ako at umangat yung tailgate para sa akin at para ma-scan yung RFID ko. Ayan po, inaantay ko lang po siyang umangat, then dire-diretso na po ako dyan para mabilis po ang pag-angat ng tailgate nila na hindi nag-e-error. Habang binabagtas ko na po yung stage 1 skyway at wala pong traffic, napakasarap po magmaneho. Habang nakatingin po ako sa mga building, nakabantay halos na ng skyway sa taas. At syempre naman po, hindi naman po ako i-exit sa Stage 3 Skyway kasi NLEX na yun. Lalabas lang po ako dyan sa exit sa nagtahan. Pero ayan po, ang dami po yung exitan dyan sa Skyway na yan. Kaya depende na lang po kung saan kayo i-exit. Kung saan malapit ang inyong pupuntahan. Kasi sa dami na exitan niya, hindi nyo
sasabi kung saan po talaga ang punta nyo. Ang Skyway po ay may Magallanes exit, Don Bosco exit, De La Rosa exit, Nagtahan exit, at Prescrino exit, at Quezon Ave exit, at yung kauli-ulihan ay NLEX exit, North Luzon Expressway exit Valenzuela po. At yan po, tinataha ko na po dyan ang Stage 2 Skyway. Kaya po nandyan na ang mga building sa Makati. Kaya na po yung naglalakihang building. Halos parang maaabot nyo na ho yung taas ng building nila. Halos kapantay na pag nasa Skyway ka. Pero ho dyan, sa Stage 2, hindi na po pwede tumakbo dyan na mabilis. Ang 60 kilometers lang po ang speed ng sasakyan na kailangan dyan. Kasi baka ho kayo makita sa CCTV, mga overspeeding po kayo. Ayan po ang kahabaan ng Stage 2 Skyway. Habang nagmamaneho ako dyan, syempre, panay po ang video ko dyan sa Makati. Ayan po yung kahabaan. Kung saan mo kayo i-exit dyan, pwede mo kayo umexit dyan sa De La Rosa. Pero ayan po, yung kabuuan ng Makati, na puro building na matatanaw nyo pagdating sa taas. Kaya hindi nyo po makikita ang marker na pag-e-exitan nyo. Kaya pagalingan na lang po kung saan kayo exit. Pag nalaman nyo na pwede po doon kayo exit, pwede ho doon. Pero pahirapan ho kayo mag-U-turn para doon sa puntahan nyo na eksaktong exit doon sa baba. Diyan po kasi wala kayong matatanaw na signboard kundi lang exitan. At syempre po, habang kinukunan ko yung Makati, ibig sabihin nun yan, nalalapit na po ako umexit ng Nagtahan Bridge. Pagdating po kasi sa Nagtahan Bridge, may stage 3 doon na papuntang NLEX. Ituturo ko naman po sa inyo. At habang nandyan po ako sa Skyway na yan, syempre, ala-alala lang po takbo, baka po makita sa CCTV na overspeeding. Diyan po kasi talaga napakaigpit, hindi ko kayo pwedeng tumakbo ng 70 to 80. 60 lang talaga yung minimum niya. Mapa fast lane, mapa slow lane, at lahat po dyan sa stage 2 to 3. And po na, ang Nagtahan Bridge for exit, dyan po ako e-exit. Ayan po sa kaya nakikita nyo sa unahan ko, ay padiretso yan sa stage 3, palabas ng NLEX Expressway Valenzuela. Ako po ay e-exit na dito sa Nagtahan kasi papunta lang po ako ng Quiapo Church. Diyan po ako dumaan sa Nagtahan para hindi na po ako iikot na napakalayo. Pagdating po dyan sa exit na yan, syempre ang labas na po niyan ay Nagtahan Bridge, yung Mabini Bridge kung tawagin. Diyan. At syempre po, para hindi ka mahuli dyan sa Skyway, pag exit mo, slow moving vehicles ka na at hanapin mo kung saan ka dyan, kung cash ka ba o RFID. Syempre may RFID ako, nag-charge ako sa RFID ako para walang abala. Pagdating ko po dyan sa RFID at pagbaba ko dyan sa Skyway, at natutuwa po ako na walang traffic. At habang pababa na po ako, syempre ang unang makikita nyo stoplight ng Mabini Bridge. Yan po yung Nagtahang sinasabi. Dire-diretso lang po dyan. Siyempre, mabandang kaliwa ka para sa papuntang Espanya. Doon po kasi naisipan kong dumaan. Siyempre po, pag natawid nyo po yung dalawang tulay na yan, nandito na po kayo. Pagbaba nyo sa ikalawang tulay ay Lacson Avenue. Diyan po sa Lacson Avenue, siyempre, ang dami po yung stoplight dyan. Ingat-ingat po dyan, bawat kanto dyan ay mayroong mga maninita. Kaya pagdating po ng Espanya, kakanan po ako dyan para mag-U-turn, para mapabilis ako, dire-diretso ng Quiapo. Dyan po yung Espanya. Ayan po yung Espanya, yung highway na yan. Tapos nag-U-turn na lang po ako. At pagdating ko po dyan, sa U-turn yan, dire-diretso na po yan. Hanggang sa makarating ako na may bandang UST para tumawid. At ayan na po yung ilalim ng makalampas ng UST. Dire-diretso po dyan. At makikita nyo po dyan ang pakaliwa ng UST, University of. After po na UST sa kanan po, at dire-diretso lang po, ang pangalawa nyo makikita ang university ay FEU. Pagdating ho sa FEU, wag ho kayong kakaliwa kasi papunta kayong Quiapo. Siyempre po, sa right side ho kayo. Diyan pa lang, dapat magra-right side ka na. Ayan po yung kaliwa na pinunta ng boss ay papuntang FEU. Ito po ako sa kanan para dire-diretso po na makikita nyo na po ang daan papuntang Quiapo Church. At pag nakita nyo na po yung stoplight dyan, ibig sabihin yan, mag-slow down na ho kayo kasi pakaliwa na kayo dyan. Dahil wala naman pong right turn dyan. Siyempre, meron pong mga gagaling sa kanan na sasakyan dyan. Kaya magpo-full stop muna kayo at aantayin nyo mag-green light. At after mag-green light, syempre, tatakbo na ho kayo. At pagka green light ho, syempre, dadaan po kayo dyan sa ilalim ng tulay na yan. Yan po malaking building na sa kanan ay recto na po yan. At dumaan lang po ako sa ilalim para dire-diretso po ako sa Quiapo Church. Habang binabaybay ko po yung daan na yan ng recto,
ay medyo nakaramdam po ako dyan ng pagsikip ng traffic kasi marami na po nagbababa ng pasahero at nagsasakay sa gitna ng mga jeep. Shoutout sa inyo mga pampasaherong jeep, kaya ay nababiral pero sa susunod, sa tamang paraan lang po tayo magsakay at magbaba. Kaya na po yung Quiapo Church. Inaantay ko na lang po na ako ay makahanap ng parking. At habang inaantay ko po makarating ako sa mismong church, ay syempre nakaramdam na po ako dyan ng konting traffic. Diyan po sa traffic na yan, ay hindi naman po ganun ka-heavy. Umaandar naman po kasi may nagbababa at may nagsasakay lang po at marami pong umaatin na siklista at motorista dyan sa church kaya medyo nagkamera ng konting traffic. At after po ng ilang minuto, syempre po, tanaw ko na po yung church kaya ayan nakikita ko mga siklista nagsisimba. Tumabi po ako dyan at kasi po, tinasik ko na si Father na sabi ko po, nandito na po ako sa Quiapo Church. At nantay ko na lang po si Alan. At lumabas na po si Alan, syempre, ayan po yung kinuha ko, ang imahe po sa pansol na pagmamay-ari ni Father Marlo. Ayan po ang iuwi ko ngayon. Pagkatapos ko po rito sa church, at syempre, nagsimba muna ako saglit dyan. Babus, mga ka-JT sa Akalam, pauwi na kami.